Hi dog. Good morning, good morning. So, for today's video, yan. Medyo messy yung workplace ko guys. Yan yung mga gamit ko. Ito yung battery kahapon. So, nagpalit ako ng battery ng kahapon ito. Kasi hindi na siya gumagana na maayos. Tsaka nagdadrop na yung voltage niya. Kaya pinalitan na natin ng bagong battery yan. And ito nga pala yung sasakyan na i-repair natin for today's video. Ayan. Ang model niya is Toyota Vios Batman. Sisilipin lang natin dito sa loob. Ayan. Papasok tayo. Loob. Oh my goodness. Hi dog. Ayan. Ayan, nasa loob na tayo guys. So papaanda din muna natin siya for a second. Ignition on na natin siya. Ayan. So antay lang natin wala yung mga airbag sign. Ayan, wala na airbag sign. Tsaka natin siya i-start. RPM check muna tayo guys. Kasi ang tatrabahoin natin sa kanya ngayon is throttle body cleaning tayo for today's video. Ayan na. So, oh yeah. Ayan. So, papansin nyo early in the morning guys, yung RPM niya is nasa 1,100. Tumaas siya. Ayan, hintay lang muna natin siya kasi ka-start niya lang guys. Bababa rin niya na kaya. Ayan. So napapansin nyo, daan-daan na siya bumababa. Ayan. Pababa siya ng pababa. From 1,200 nagiging 1,000 na siya ngayon. Magiging 900. Ayan. Actually normal naman yung RPM niya guys. Nasa standard yung ano RPM niya. And kung i-aircon natin siya. Ayan. Naka-aircon na yan. At nagda-drop siya into from 900 to 7.5. Naka-aircon na yan guys. So parang baliktad no. Ayan. Kung papatay natin aircon niya, ayan. At bumababa pa rin siya. Nasa 800 na siya yung RPM niya. Yan. So actually off muna natin to. Ayan. Buksan natin yung hood. Actually guys, normal naman yung RPM niya na. So ang gusto na may-ari is mag-cleaning lang ng throttle body. Hindi ko siya masalat eh. Yun. Ayan, so ito nga pala pinalitan nating battery kahapon guys. Brand new yan. Outsun. So recommended na natin to sa mga ibang customer natin dyan. Bumili na rin kay Outsun. Subok na yan guys, proven tested na yan, mura lang siya, tsaka matibay din.
And so, ito tatanggalin natin yung air cleaner. Siyempre, unang-una tatanggalin muna yung air cleaner niya. Tapos ito throttle body dito. So, tatanggalin na natin yung mga screw. You know, what I mean is nut. So, 4 pieces yan na nut. 10mm yan. At saka itong dalawang 10mm rin na bolt sa radiator niya. Kasi nakaklip siya sa throttle body, guys. Then after that, pag natanggal na natin to, check na rin natin air cleaner niya kung pwede na ba palitan. And then dito nakikita nyo dito yung strainer niya, ayan. Itong alin dito, ayan. Yung alin na yan. Yan, tatanggalin rin natin yan for clean up na rin, para malinisan na rin natin yan. So, parang TPS kanyan TPS strainer yun ba yun? Comment down nga kung anong pangalan yan. Hindi ako sure eh. Then, tatanggalin rin natin to alternator mamaya. So, before further ado guys, tatanggalin ko muna siya. Mahirap kasi mag-video habang nagtatanggal guys. Okay guys, so ito, tatanggalin muna natin ito na hose na to guys, itong breather nito. Ayan. Pagkatapos tatanggalin rin natin tong tubo na to. Ayan. Well, itong tubo na pala to guys, ito direct ito sa aircon guys. Ayan. So natanggalan natin tong hose nito, mga bypass to sa aircon guys. Yan. So bali lalagyan rin natin yan ng rin natin yan ng carb cleaner mamaya. Lilinisan rin natin yan. Bubugahan natin ng air cleaner yan guys. So fun fact guys, hindi talaga buga yung tawag dyan guys. Kung sa Bisaya pa guys, papasiritan natin yan. Papasiritan natin yan ng carb cleaner mamaya guys. Then pagkatapos yan, ito naman tatanggalan natin tong hose na to. So ayan na guys, tatanggalan natin air cleaner nya. Since natanggalan natin air cleaners guys, syempre kailangan natin blower. So blowerin na rin natin to. Ito na pala yung blower, powered by powered by Komatsu. So shoutout sa Komatsu company, thanks for your sponsor sana all. Yan, dyan muna siya. And then ayun, nakikita nyo ba? Nakikita ko guys. Guys, zoom in ko guys Ayun. So marami na siyang carbon deposit. Kaya ang nangyayari sa kanya guys, wala na yung tinatawag nilang 0.05 na clearance sa airways. So kung mapapansin nyo, ayan, barado na siya. Wala na yung tinatawag na 0.5 na airways guys. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano yung 0.5 na airways at ano yung clearance na yan. Kaya tutukan nyo lang to, watch the video till the end. Sana all. And then tatanggalin rin natin itong mga bypasses na to. Itong sa upper at saka dito sa lower, tatanggalin rin yan. At saka itong TPS socket, tatanggalin rin to. So bale sa mga nagtatanong at hindi nakikinig kanina guys, ang tawag nga pala dito is throttle body cleaning or throttle body maintenance cleaning. Yon. Basta yung lilinisan mo lang siya, ganun. So ayan na guys, so natanggal ko na yung air cleaner nya. Usually hindi naman tinatanggal yung air cleaner nya dito guys. So ang ginawa ko lang, tinanggal ko na lang air cleaner nya guys para ma-blower ko siya mamaya. Ayan yung air cleaner nya na, ayan. Charan! At saka ito gagamitin na natin mamaya to pang lilinis dyan. Before that, tatanggalin muna natin itong mga nut nya ito.
Itong mga nut na nakakabit dito sa throttle body. Ayan. So make sure guys, pag magtatrabaho ka nito, meron kayong mga proper tools. Ayan. Kailangan na ng 10mm na socket, extension bar with 1/2 drive, 1/4 drive. Ayan. At pagkatapos tanggalin itong dalawang hose na to. Yan, itong hose na to, itong mga bypass na hose na to, tatanggalin din. Yan, natanggal ko na rin pala yung TPS dito. TPS socket. Ito yung TPS sensor nya. Yan, so tatanggalin ko muna guys. Okay guys, so tatanggal ko na yung mga nut nya. So bubunutin na lang natin siya dyan. Ayan. Charan! Oh, marumi na siya guys. Ayan oh. Oh. Ayan. So wala na masyadong pumapasok na hangin kasi barado na siya guys. Kargado na siya ng carbon deposit. So lilinisin natin to maya maya. Tatanggalin pa natin yung iba doon. Ayan. And dito, meron naman ditong tinatawag na o-ring nya guys, or gasket. So tatanggalin na natin yan. May guide naman siya, so yun lang hihilain nyo yung guide nya. Tsaka dapat matanggal yan. Ayan. So hindi na natin to kailangang lagyan ng air, ng carb cleaner, kasi masisira siya, mag-e-expand yung gasket nya. So pupunasan na lang natin to. Ayan. So ilagay muna natin dyan siya for today's video. Ayan, kung nakikita nyo guys, ayan o. Oh, diba? So marumi na siya. At ang tawag nila dyan is carbon deposit yan guys. So kailangan malinis yan. Lalagyan rin natin ito mamaya ng carb cleaner. Pabubugahan natin ng carb cleaner yan. Okay, once again, fun fact lang guys. Sa Bisaya pa, pasisiritan natin yan. Pasisiritan natin ng carb cleaner. Tsaka ito rin guys, kasama tong butas na to. Kasi rekta ito sa aircon. So, pasisiritan rin natin yan. Okay lang yan. Kahit pasisiritan lang natin yan. And then, since tapos na tayo dito, make sure guys, meron kayong rugs like this. Diba? Pamunas. At syempre, tatanggalin natin yung kan dito. BBTI. Kasi ito yung BBTI nya guys dito. Ayan yung BBTI nya. Then tatanggalin, nalinisan na namin to dati. So tatanggalin na lang natin yung tinap overhaul namin to dati. Yan, nalinisan na yung BBTI sensor nya. So yung BBTI ko na lang, yan o, yan, yung alin na yan. Yan, yung BBTI strainer dyan. Lilinisan rin natin yung strainer nya. And take note guys, pag magtatrabaho kayo sa alternator, like tatanggalin nyo yung alternator, ganon, make sure na di-disconnect nyo muna yung battery. Ayan. Kahit tanggalin yung negative, okay lang. So tanggalin muna natin yung negative. So sa pagtanggal ng negative, kailangan natin ng 10 socket wrench. Kung wala kayong 10 socket wrench, combination ng gamitin nyo, pwede rin. Ayan. Lalagay lang natin to. Yun. And adjust lang natin ito sa loosening position nya. Yan. So ilulus na natin siya ngayon. Yun o. And pag maluwag na siya, pwede na siyang kamayin muna.
Tatanggalan natin yung isang battery dyan. And ang sunod natin gagawin, tatanggalin naman natin itong 50 terminal. Tsaka itong socket dito sa baba, ayan. Tapos itong 50 terminal dito, tanggalin na natin to. Ayan. So 10mm socket rin gagamitin natin dito. Tapos ilulus rin natin to, tatanggalin natin tong bracket, alternator bracket. Tsaka yung belt. Para matanggal natin yun. Yan, straight yung alin na yan. Yan, para matanggalin natin yan. Then tatanggalin natin tong BBTS socket dito, guys. Yan. Teka, tanggalin ko muna siya, guys, ha. O, ayan na, guys. So tanggalan natin alternator niya. Ayan. Nalus natin lahat. Yan. And then tatanggalin na natin tong alin na to. Pero kailangan natin ito 8mm. Yan, 8mm, guys. See, pasok na pasok. Tapos gagamitan natin siya ngayon ng socket na 10mm din. Yan. So yan na, guys, na-loosen ko na siya, guys. Ayan. Dahan-dahan lang sa pagtanggal ito, guys, kasi may spring ito eh. Yung strainer niya baka may spring, yung iba kasi may spring, kaya dahan-dahan sa pagtanggal lang talaga. Gentle sa pagtanggal lang. Ayan. And take note, guys, ha, pag magtatanggal kayo dito, dapat proper tools talaga yung ginagamit nyo. Ayan na, lalabas na siya. Wow. Ayan. So kasama rin yan, guys, linisin rin natin yan. Actually medyo malinis pa siya, pero linisin pa rin natin. So yan, so prepare na siya. Pwede na ako maglinis maya maya. Tapos ito rin, guys, tatanggalin rin natin to. Itong sa air map sensor ba to? Yan, tatanggalin rin natin yan. Kasama rin yan, kasi minsan narurumihan din yan, kaya tatanggalin natin yan. So yan, kung nakikita nyo, guys, ayan, maalikabok na siya. Ayan, maalikabok na dyan. At saka dito rin, guys, ayan, dito alikabok na rin yan. So actually, guys, stainless steel yan eh. Hindi mo na maklaro yung stainless steel niya kasi masyado nang marumi. Maya, tignan nyo, pag nahugasan natin yan, chichilap ulit yan, guys. Okay, guys, so mag-start na tayo. So meron tayong carb cleaner dyan. Ayan, carb cleaner, carb and choke cleaner. Ayan. So ito yung gagamitin natin sa paglilinis ng throttle body. Actually wala siyang carb. So throttle body tawag dito, guys. So papasiritan lang natin to. Ayan. So okay lang kung lalagyan natin dyan. Okay lang yan, guys. Walang problema yan. Tsaka dito na rin sa aircon. Direct sa aircon to eh. Kasi baka barado. Ayan. Tapos pupunasan natin siya ng rugs, guys. Dapat yung gagamitin yung rug is malinis. Ayan. Oh, di ba? So ayan na siya, guys. Malinis na siya. Since malinis na siya, guys, so hayaan na lang muna natin siya dyan para matuyo siya. Actually plastic lang to siya, guys. Wala nang dumi. Ayan.
Then punta naman tayo dito sa kanyang throttle body. Ayan. So dito sa throttle body guys, ayan, wala yung 0.5 niya. Tinatawag nila 0.5 kasi puno na siya ng carbon deposit. Ayan o. So lilinisin lang natin yan gamit itong carb cleaner. Ayan. So isprayan ko muna siya guys. So ayan na siya guys, malinis na. Ayan. So makikita nyo guys, meron na siyang gap, diba? Yung gap na yan, yan 0.5 na tinatawag nilang gap, kung saan dyan papasok yung hangin para sa throttle positioning niya or para sa minor. Ayan. Ayan o, may gap na, diba? Ayan. Kikita nyo ba yung gap? Kasi kanina almost wala tayong makitang gap kasi puno na siya ng carbon deposit. Diba? May gap na siya. Nakikita nyo ba? Oh, ayan. So klarong-klaro na yung gap niya guys. May gap na siya. Ayan. And yung gap na nakikita nyo, yun tinatawag nilang 0.5 na gap. Kung saan dyan papasok yung hangin. Kasi kanina almost walang pumapasok na hangin kasi puno na ng carbon deposit siya guys. Okay. So para mas klaro, gaganito pa natin sa araw. Ayan o. Yung gap na yan. Mas klaro na yan ha. Yan ito tawag nila 0.5 na gap. Okay, ngayon naman dito tayo sa strainer guys. Yan, ito yung strainer nya. Yan, yan yung strainer. Ito naman ngayon nililinisin natin. Isama na rin natin to. Ayan, so sprayan ko lang siya nito guys. And take note nga pala guys sa mga baguhan lang dyan na gustong gumamit ito, sumubok na panglinis ito guys, make sure meron kayong eye protector or goggles, sunglasses, basta na naka-protect sa mata nyo. Kasi pag ito nakakuan sa mata nyo, talagang mahapdi, napakahapdi. Kahit nga lang makuanan ka nito, mawisikan ka sa face, ay nako, mahapdi siya guys. Kaya make sure na meron kayong mga eye protector for safety. Kaya dapat safety first. So ayan na siya guys, tapos na natin siyang lagyan ng carb cleaner. Diba? Chichilap na siya. And then ang susunod naman natin ngayon, itong map sensor. So ito lang, linisin lang natin to kasi minsan narurumihan din to. Itong part na to, ito. Yan ang pinaka-importante yan. So ayan guys, nalinis na siya. Kikita nyo na ba yan, makintab na yan ngayon? Diba makintab na siya? Hindi kaya kanina na hindi na natin nakikita yung kintab na yan. Yan, makintab na ngayon. Dito tayo sa may light. Ayan. Diba? And then ngayon naman, ibabalik na natin siya dito. Yan. Tcharan! Nabalik na natin. Ayan na siya. Then ito naman ngayon, ibabalik natin dito guys. Yan, babalik naman natin siya ngayon dito. Yan. Ayan. So hihigpitan lang natin siya ng konti. Then after that, tapos na tayo dyan. So back online guys. Ayan na siya ngayon. Malinis na siya guys. Ano?
chichiling chichilaw. And meron na rin gap. Ayan. So, ang gagawin natin for today's video guys, ilalagay na natin siya or ikakabit na natin siya. Siyempre, unahin natin tong o-ring or gasket nya. Ayan. So, sa paglalagay nito guys, hindi naman kayo mawawala dito kasi meron siyang guide. Ayan o. So, ilalagay na lang siya dyan. Ibabalik lang natin siya. Ayan. Then make sure na naka-fit talaga siya guys. Pagkatapos, ilalagay na natin tong kanyang throttle body. So sa throttle body naman guys, may guide naman yan. Hindi kayo mawawala yung TPS sa sensor. Ayan. So ilalagay na lang natin siya diyan. Oh, di ba? Ayan. Pagkatapos na nilagay na muna natin yung initial nut niya. May initial nut siya. Ayan. 3 nut yan. Isa dito, tsaka isa dito. So yan yung kanyang initial nut. Ayan, lalagay lang natin to. Ayan. Kakabit na natin to. Ayan. And ayun na nga. So nalagay na natin initial nut niya ng 3. So make sure guys, meron kayong ganito 1/4 drive na socket. Pwede rin naman 1/2 drive, pero dapat meron kayong muscle control. Dapat katamtaman lang yung higpit niya guys, kasi plastic yung yung handle nito, yung nakabitan ng mga stag bolt niya is plastic, kaya dapat talaga muscle control. Marunong kayo kumontrol sa muscle nyo. Ano ba iniisip nyo kasi? Katamtaman lang yung higpit, kasi baka mabitak yung plastic. Ayan. Kontrolin lang talaga yung lakas, yung paghigpit nyo. Yun, no? Yun, no? Yan, tama na yan. Kung wala naman kayong 1/4 drive guys, pwede 1/2 drive, pero dapat kontrolado nyo yung lakas, yung force nyo, para hindi mabitak itong plastic dito, yung hinahawakan ng throttle body. Tapos ilagay na natin itong mga bypass hose. Ito sa tubig lang siya actually guys, na mga bypass. Yan, lagay lang natin siya dyan. So ayun na guys, nalagay na natin yung initial nut nya. Nalagay na rin natin itong mga bypass hose. Ayan. Ito. And then ilalagay na rin natin yung TPS sensor socket, I mean. Ilalagay lang natin siya dyan guys. Yan. Oh, ayaw na pumasok. Ba't naman? Ala, ayaw na pumasok. Det var helt forferdelig. Ito pala yung TPS socket. Iba pala yung nabuhon ko sa map sensor pala yun. Pasok na siya guys. Then yung bracket niya dapat nakalagay rin siya guys. Ayan. Pagkatapos natin ilagay yan guys, pwede na natin ilagay itong bracket. Itong bracket ito yung umahawak dito sa radiator nya, sa radiator hose.
Yan. Yan. Ang tawag ng iba dyan, clip. Tawag naman ng iba, bracket. Tapos itong bolt na to dito sa baba to. Yan, lalagay lang natin yan. And then, same procedure. Gagamit tayo ng 1/4 drive na handle. Ganun pa rin yun. Control lang, control. Tapos ilagay na natin tong mga nut. Ayan. Ayan na guys, ilagay na natin siya. And yung sa aircon na rin, ilalagay na rin natin to sa aircon nya. Ayan, itong hose na to sa aircon yan. Tapos, ilalagay na natin yung air cleaner nya guys. Ayan. Aircon, yung air cleaner. Ilalagay na natin air cleaner nya. Ito na siya. So na-blower ko na rin to kanina guys. Kaya ready to install na siya. Yan. Charan. Excuse me po. Yan na siya guys, nalagay na natin air cleaner. Susunod naman natin, lalagay natin dito. Ito ang air cleaner cover tsaka air cleaner hose. Ayan. So dyan siya papunta. Dyan. So yan na, ang next move natin guys is hihigpitan na lang natin tong Phillips screw. Yan, kung wala naman kayong Phillips screw guys, pwede rin yung 10mm socket. Kasi pwede naman siya gamitan ng socket. Ayan. So ako yung ginagamit ko lang dito ngayon is Phillips screwdriver. Yan yung tamang pangalan ng screw na to guys. Ayan. Tawag dito is Phillips screwdriver kasi nakasanayan natin mga Pinoy star, di ba? Star screw. Ayan. Ito nga pala is Phillips screwdriver. Ayan. Katamtamang higpit lang guys. Dito naman tayo sa kabila ngayon. Ito, another Phillips screwdriver dito. Okay na. Tapos ilalagay naman natin yung socket ng map sensor. Yan. Charan! Almost tapos na siya dito na part. Then ilalagay naman natin yung bolt niya dito sa radiator. Ito, ilalagay natin na bolt dito guys is yung sa radiator hose. Ayan. So nalagay na natin. Charan! Charan! Yan, nalagay na natin siya guys. Ngayon, ang gagawin naman natin yan, kakabit na lang natin yung mga hose kanina na tinanggal natin. Ito, papunta siya dyan.
Dahan-dahan lang kayo sa paglagay dito guys kasi baka mabali o maputol. Gawa ng plastic lang kasi siya. Yan. Tapos ito naman dito. I-clip naman natin siya dyan. Yan. Tapos ilalagay natin ito dito. Yan. Tapos itong clip na to ilalagay natin siya dito. Yan yung clip niya. Yan. Papasok natin siya dyan. Papasok natin. Tigas mo man. Yun. Pasok na siya guys. Yan. Tapos ilalagay na lang natin yung mga hose clip niya. Yan. Make sure guys na sagad siya pag naglalagay kayo nito. At dahil tapos nga na natin siyang ilagay guys, dumako naman tayo dito sa alternator. Yes, alternator guys. So ito yung bracket niya, ayan. Ilalagay muna natin itong bracket niya diyan. Dito pupunta yung bracket niya ganyan. Tapos ilalagay na lang muna natin itong nut. Ayan. So ito, ayusin lang natin yung belt, ilalagay rin natin dito sa pulley. Para mangyari yan guys, ilalagay ko muna siya. And yun, so since nalagay na natin, nakabit na natin alternator guys, ayan. Ang kulang niya na lang itong mga socket. Itong mga socket na lang kulang niya. So ikakabit lang natin tong socket na to dito. Ayan. Katapos ito, tanggalin lang natin yung nut nito. Ayan o, nut. Tanggalin lang natin yung nut. Ayan. Then ilalagay natin to dito. Then make sure na naayos siya, maayos. Ayan, maigi. Ayan. Tapos ilagay na natin to, itong nut nya. Tapos gumamit na rin tayo ng box wrench na 10mm para higpitan na natin to. Ayan. So shout out muna kay sister. Hi sister, shout out. Siya nang kinakausap mo to. Yan, higpitan lang natin yan. Tapos ilagay na natin tong kanyang insulator para iwas ground. Iyon. So nakabit na natin siya sa lahat. To double check lang natin. Mahigpit na rin to. Okay. Nalagay na natin, install na natin dito na part. Okay na. Since nalagay na natin lahat, ikakabit na natin yung battery. Ayan. Yan siya, nalagay na natin yung battery. Tapos, i-on lang natin siya. Wait. Since 2 minutes na siya, ilalagay na natin siya ulit. Ayan, tapos hihigpitan na lang natin to. Ayan, higpitan na lang natin to. Ayan, since higpitan na natin yung battery, balik ulit tayo dito sa loob. Ayan. Tapos, i-on natin yung ignition. Ayan, naka-on na ignition guys. Since naka-on na ignition, ayan. Antay lang natin siya for 30 seconds. Hayaan lang natin siya mag-on ng 30 seconds guys.
So, bilang tayo 30 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, tapos engine start na natin siya. Ayun. Since nag-start na siya, guys, so masyadong mataas yung RPM niya kung napapansin nyo. So, hayaan lang natin siya kasi bababa rin yan mamaya maya. Hayaan lang natin siya bumaba, guys, kasi bagong linis na yung throttle body niya, and yung excess na mga carb cleaner, yung liquid ng carb cleaner is nasa intake pa, kaya mataas pa yung minor niya. So hayaan lang natin siya for about a minute. Then bababa rin yung RPM niya. Ayan, dahan-dahan lang bumababa yung RPM niya from 1.5 to 1.1 papunta sa 1,000. Dahan-dahan lang yan bababa, guys. Hayaan lang natin. Oh, take ya. Sorry. Ayan. So, pagka-start, guys, wag nyo munang aapakan yung accelerator cable niya, guys. Accelerator pedal. Kasi wala namang cable to eh. Walang accelerator cable to. Kasi naka-module yung accelerator niya, guys. So, hayaan lang natin siya bumaba para mag-calibrate yung ECU. So, automatic yan, guys, magka-calibrate yung ECU niya. Bale, ang tawag kasi dyan is relearn. Yon, yung tamang term dun eh. Relearn. Nagre-relearn yung ECU. Hayaan natin na matandaan niya kung ano yung talagang normal na idle speed niya. Yun. Kasi ang nangyayari, guys, pag tinatanggal kasi yung battery ng mga sasakyan like Vios, parang na-change yung RPM niya, bumababa sa 500, may ganun mga time, kaya kailangan ganun lang yung procedure na gawin nyo. Huwag nyo agad apakan yung accelerator. So, panoorin nyo na lang, i-rewind nyo na lang ulit kung paano yung ginawa ko kanina. Ganun na rin yung gawin nyo. I think okay na yan. So, nasa 1,000 RPM na siya. I-on natin yung aircon. Ayan, naka-on na yung aircon, guys. Naka-aircon na yan. So, masasabi ko, guys, it's a success. Kung kanina sa 7 to 8 or 7.5 RPM lang siya, ngayon nasa 1,000 RPM na siya, which is good, guys. Which is meaning normal, bumalik ulit sa normal yung RPM niya. Okay, since nalagay na natin yung negative sa battery, pupunta naman tayo dito sa loob ngayon. And then, ang gagawin natin, guys, i-on lang natin siya. On muna natin siya.
Okay, after natin ma-on, off natin ulit. Ayan. Hindi, babakbak muna ito kung init eh. So, since naka-off na siya, tatanggalin muna natin tong negative battery for 2 minutes. Ayan. Ba't na siya tanggalin for 2 minutes guys? After 2 minutes, ilagay ulit natin siya. Kasi magre-relearn yung ECU niya. Yes. So yun lang masasabi natin guys for today's video guys. It's a success guys. So i-review ko lang sarili ko muna saglit. Ayan. So, ganun lang po yung gawin nyo. Pagka magtatanggal kayo ng battery o magtitreat ng battery, maglilinis ng throttle body ng mga sasakyan nyo like Vios, Toyota Vios, Batman kasi ito eh. And therefore, I conclude guys, it's a success. See you for the next video. Paalam!